Magandang buhay mga ka-Alshans. Ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng isang update para sa nalalapit na computer-based A&E test next month, December 2020, at ano pa ba ang mga iba pang kaganapan na naghihintay sa atin sa alternative learning system, lalo na sa mga nag-enroll taong 2019 hanggang 2020. Ngunit, bago tayo magpatuloy, bigyan muna natin ng isang paliwanag kung ano nga ba ang A&E test. Pag sinabi pong A&E test o Accreditation and Equivalency Test, ito yung examination na pinaaantay natin lahat na nagsasabi kung tayo ba ay handa na para sa susunod na level natin. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-enroll sa ALS taong 2019 para sa elementary at naipasa mo itong A&E test, ikaw ay pwede nang magpatuloy sa grade 7. Kung ikaw naman ay nahinto nung high school at nag-enroll ka sa ALS taong 2019 at naipasa mo ang A&E test, ibig sabihin, pwede ka nang magpatuloy sa grade 11 o tinatawag nating senior high school. Ngunit, ano nga ba itong computer-based A&E test? Kung mapapansin po natin, dinagdagan po ng salitang computer-based. So, ano nga ba ang computer-based A&E test? Ito ay iba sa typical na ginagawa nating review kapag tayo ay nasa classroom. Kasi kapag tayo ay pumapasok noon at nagpa-practice test tayo, binibigyan ko kayo ng questionnaire at answer sheets. At doon sa answer sheets, doon kayo naglalagay ng sagot sa pamamagitan ng pag-shade. At pag natapos po natin yun, chinechikan po natin ng sabay-sabay. Ngunit, naglabas po kasi ang DepEd ng bagong kautusan na magkakaroon ng computer-based A&E test na kung saan, imbis na sa papel kayo mag-shade o sa answer sheets, ay magsasagot na po kayo sa computer. Ibig sabihin, direkta nyo na po ilalagay ang inyong mga sagot sa computer. At ito po ay magaganap sa taong December 2020, buwan ng Disyembre o next month na, mga ka-Alshans. Opo, tama po. Susunod na buwan na po ang magaganap ang computer-based A&E test. Sino po ang pwedeng mag-exam o mag-take ng computer-based A&E test? Ang maaari pong mag-test next month o sa susunod na buwan ay yung mga nag-enroll ng grade 7 at grade 11. Opo, sila lang po muna. Bakit? Dahil upang malaman po natin kung sila ba ay dapat pang ituloy ang pag-aaral sa grade 7 o grade 11. Dahil alam naman po natin kapag bumagsak po sa exam, wala po tayong magagawa kundi bumalik po sa alternative learning system. At naipaliwanag ko na po sa inyo ito dahil may lumabas pong advisory na kailangan po natin bumalik sa ALS kapag tayo po ay bumagsak sa A&E test. Ano ba ang requirements para makakuha ka ng computer-based A&E test? Katulad ng paulit ng paulit akong post at message po sa inyo, kailangan po at least makakumpleto po kayo ng portfolio na mayroong puntos na 28 points. At alam ko naman po na ipaliwanag ko na rin po sa inyo na kailangan matapos po natin yung mga modules na sinasabi ko at yung mga ALS pass na pinost ko po sa ating mga group page. So, ibig sabihin, kung kayo po sa tingin nyo ay ready na para makapag-take ng CBA&E test, kailangan muna nating i-check ang inyong mga portfolio at siguraduhin may 28 points at least para kayo ay papayagang makapag-exam. Sinasabi na sa susunod na buwan, ang exam daw ay magsisimula ng alas 8 ng umaga at matatapos ng 2:30 ng hapon.
strict rules while taking the examination. Ibig sabihin, magiging mahigpit po ang magiging exam nyo dahil bukod sa computer nga ito, strict sa oras, ay magiging technical ang mga mangyayari. Bakit po technical? Dahil batay po sa mga information na aming nakakalap, kapag kayo raw po ay nagsagot at nag-take nitong computer-based A&E test, once na nasagutan nyo na ang isang item o number, hindi nyo na po ito pwedeng balikan. Tama po. Hindi nyo na po pwedeng balikan yung mga nasagutan nyo na sa mga naunang bahagi, lalo na kung na-realize nyo na hindi pala yun ang tamang sagot. Kung kaya't medyo mas magiging mahigpit sa oras at sa mga ibang rules kapag tayo po ay nag-take ng computer-based A&E test. Hindi katulad kapag tayo po ay nag-take ng may teacher na nagbabantay at paper and pencil. Pag sinabing paper and pencil, may bibigay po sa inyong test paper at doon po kayo magsasagot. Maaring magkaroon pa ng konsiderasyon ang inyong magbabantay na guro kung yun ang kukunin yung test, kung ganun po ang magiging sitwasyon. Ngunit ito po ang sitwasyon po natin ngayon. Kung saan computer-based A&E test po ang ipinapatupad sa December o next month. Sir, hindi po ako nag-enroll sa grade 7 at grade 11 o grade 11. Ano po ang magiging kalagayan ko po? Para naman po sa mga hindi nag-enroll ng grade 7 at grade 11, meron pong exam na nag-aantay po sa inyo, pero hindi po next month. Sa mga hindi po nag-enroll ng grade 7 at grade 11, ang exam nyo po ay sa April 2021. Opo, tama po ang inyong narinig. Next year na po ang magiging exam nyo. Pero, hindi na po ito computer-based. Ito po ay paper and pencil. Ibig sabihin po, pupunta po tayo sa learning centers, kung saan po tayo naka-assign sumagot, naka-assign para magsagot ng A&E test. At ito po ay mas mapaghahandaan pa po natin dahil next year pa po. At malamang mas naging pamilyar na po sa ating lahat dahil nga po nagagawa na po natin ito sa classroom, yung pag-shade po ng test paper. Unlike, hindi po katulad sa computer basing, wala po tayong practice. Hindi po natin alam kung ano yung setup sa computer based. Tama po. Kung kaya't mas sigurado, mas kampante, mas hindi tayo nagmamadali, mas hindi alanganin yung mga magte-take ng April 2021. Alam ko naman po, lahat po kayo ay techie. Ibig sabihin, pag sinabing techie, ay maalam sa gadgets. Kaya lang, isang malaking paalala, iba po kasi ang paggamit ng cellphone sa computer o desktop o laptop. Magkaiba po yan. Alam ko, alam na alam niyo po ang paggamit ng cellphone, ngunit magkakaroon pa rin kasi ng ibang kaibahan pag desktop na po ang ginagamit natin. Lalo na kung tayo po ay sasagot ng A&E test. Okay? So, computer-based A&E test. Sir, paano naman po yung mga hindi papala rin sa December? Dahil nga computer-based ito, mas mabilis nating malalaman kung kayo ba ay pasado o hindi. So, ibig sabihin po, kapag kayo ay nag-take next month o December at bumagsak, hindi na po kayo pwedeng mag-take ng exam next year sa April. Opo, isa lang po. Paano yan, sir? Wala tayong gaanong review pa at hindi pa tayo ganun kahanda pagdating sa portfolio. So, kung ikaw ito, nag-enroll ka ng grade 7 o grade 11, okay?
pwede ka pa rin mag-take sa April. Basta hindi ka magte-take ng exam sa December. Maliwanag po. Pwede, uulitin ko po, kung ikaw ay nag-enroll ng grade 7 o grade 11 at pakiramdam mo ay alanganin tayo sa next month na exam sa computer base, pwede kang mag-exam sa April. Basta hindi ka magte-take ng exam sa December. Maliwanag? So, ibig sabihin, kung sabay-sabay tayo mag-exam sa April next year, mas malaki po ang tsansa natin na mas makapasa dahil yun po yung typical na ginagawa nating review at pagsagot sa classroom, yung pag-shade. At mas mapaghahandaan pa natin dahil mas mapag-uusapan pa natin kung ano pa yung mga dapat nating aralin kung sa April pa tayo mag-exam. At ganun pa rin po ang mga requirements. Paulit-ulit lang po ako ng aking post at message, portfolio pa rin po. Kung ikaw ay nag-enroll sa grade 11 at wala kang portfolio, hindi ka po makakapag-exam sa ALS at mababaliwala ang iyong pag-enroll sa grade 11. Totoo po yun. Kaya dapat nakaredy po ang inyong mga portfolio at inyong mga modules at ALS pass at iba pang activities. Sana nakuha po natin. At isang maiksing payo lamang po dahil maaaring magkakaroon pa rin ng pagbabago sa mga susunod na buwan, kung kaya't para sa akin, ngayon pa lang, ihanda na natin ang ating mga portfolio kahit na sabihin natin April pa tayo mag-exam. Ihanda ang ating mga portfolio tuwing Monday. Ako po ay nasa school at nasa barangay. Pwede niyo po akong puntahan. I-chat lamang po ako kung anong oras para lagi po natin ma-check ang inyong mga gawa. At hindi po tayo naghahabol lagi ng mga activities. So I hope naging malinaw ang aking explanation pagdating sa magiging sistema sa mga susunod na buwan at nag-aantay sa atin sa programa ng ALS. Alam ko naman yung iba ay talagang inantay ang exam na to, ngunit hindi naman natin ginusto na magkaroon ng pandemya, kaya nausog ang exam. Kung ako lang ang tatanungin, nandito na lang din naman tayo, tumagal na rin naman, mag-April exam na lang po tayo para at least makapaghanda po tayo ng ating review. Pero kung sa tingin mo ikaw ay ready, pwede po pa rin mag-take ng December, pero kailangan natin i-check ang iyong portfolio. Lagi pong gano'n. Nakuha. So, sana naging malinaw ang ating explanation regarding po sa mga updates sa ALS. At bibigyan ko po kayo ng deadline ng portfolio para at least hindi na tayo nagagahol sa ating mga activities kasi iilan pa lamang ang nagpapacheck sa akin ng portfolio at karamihan ay hindi pa kumpleto. So, masasayang ang ating panahon kung hindi natin ito paghahandaan. At bago ko po tapusin ang record na ito, iiwan ko po ang mensaheng o quote, isang maiksing quote. A delayed gain is eventually good, a bad gain is bad forever. By Shigeru Miyamoto. Isa po itong speaker na Japanese speaker. So, ibig sabihin, okay lang ma-delayed ang mga bagay-bagay as long na pagdating ng panahon na yun ay tayo ay ready. God's timing is always perfect. Okay? Alam ko maraming madi-disappoint sa tagal, pero alam ko lahat ng bagay ay may dahilan. At yung dahilan na yon ng Panginoon ay bibigyan tayo ng mas mabuting resulta balang araw.
with that, maraming salamat sa panonood. Keep safe at sana po ay matapos po natin ang ating programa. Kung ano po yung sinimulan, sana po ay tapusin po natin. At hindi lang sana tayo nagsisurvive sa pandemya, kundi nagtatrive din tayo. Umuusbong at nananatili tayong successful. Thank you very much and God bless all.